Sa kasaysayan ng Jiang Kingdom, 1,000 taon ang nakalipas, makikita ang kabisera nito na nilalamon ng apoy. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong lalaki ang naglalakad sa kalsada. Sa paligid niya, ang mga tao'y nagdurusa, iniinda ang biglaang pananakit ng kanilang mga mata nang walang malinaw na dahilan. Samantala, isang batang lalaki na nagngangalang Zuan ang naghahanap ng nawawala niyang ina. Sa di kalayuan, naririnig ang sigaw ng kanyang ina na tila tuluyan ng nabulag. Nang makita ni Zuan ang kanyang ina na bumagsak sa lupa, agad niya itong nilapitan. Ngunit habang ginagawa niya ito, makikita ang unti-unting pagkasunog ng katawan ng kanyang ina. Nanginginig at umiiyak na nagsalita si Zuan, "Ina, kausapin mo ako. Anong nangyayari sa'yo?" Ngunit isang misteryosong lalaki ang lumapit kay Zuan. Ang kanyang isang mata ay nagsisimula na ring masunog, kaya't humarap siya sa lalaki at nagsabi, "Kuya, maari mo bang iligtas ang aking ina? Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Lahat ng tao sa kalsada ay may sakit. Pakiramdam ko, magkakasakit din ako. Kuya, patay na ba ang aking ina? Mamamatay rin ba ako?" Tahimik na tumugon ang lalaki, "Huwag kang matakot, hindi ka mamamatay." Pagkatapos, inalis ng lalaki ang kanyang balabal, at doon nabunyag ang kanyang pagkatao, si Master Ning. Sinabi nito, "Ilalabas kita rito." Sa kasalukuyan, makikita ang ating mga bida na tila abala sa kanilang panaginip sa kanilang nakaraan. Napansin ito ni Wei Kai at naisip, tinutulungan ng Young Master Ning ang prinsesa na alisin ang memory seal upang maibalik ang lahat ng kanyang mga alaala. Parang ang pagkawala ng kanyang alaala ay may kaugnayan sa talismang ito. Sino kaya ang gumawa nito? Habang iniikot ni Wei Kai ang kabahayan ng ating mga bida, napansin niya ang karangyan nito at nasabi, "Ang palasyo ng dalawang maharlika ngayon ay mas maliit kaysa dati. Pero base sa mga lampara at jade-paved na sahig, mas masining at elegante ito ngayon." Habang tinitingnan niya ang mga soft drinks, napansin niyang tila lalong lumalakas ang kanyang pagkauhaw. Ang sisidlang ito na gawa sa ginto at bakal ay hindi ordinaryong bagay. May naririnig akong tunog ng mga bula sa loob. Binuksan ito ni Young Master Ning ng ganito kanina. Ngunit nang subukan niyang buksan ito, bigla na lamang sumabog ito sa mukha niya. Habang naglilinis si Wei Kai, naisip niya, "Hindi maganda. Mukhang mali ang paraan ng pagbukas ko. Kailangan ko itong linisin bago magising sina Young Master Ning at ang prinsesa." Sa panaginip ng prinsesa, kitang-kita ang kanyang pagdurusa habang naluluha niyang tinanong ang kanyang kapatid, "Bakit mo ito ginawa? Bakit mo pinatay si ama? Bakit mo winasak ang Jiang Kingdom? At bakit mo sinira ang kasal ko?" Sumagot ang Crown Prince, "Tinanong mo ang hari kung bakit, marahil dahil, alam ng hari ang katotohanan ng mundong ito." Naguluhan ang prinsesa sa tinutukoy na katotohanan ng mundo na sinasabi ng kanyang kapatid. Bigla na lamang sumulpot ang isang kakaibang aura malapit sa prinsesa. Kasabay nito, lumitaw si Yuan Long, na lumuhad bilang paggalang sa Crown Prince at tinawag itong Lord Yuan. Nagsalita si Yuan Long, "Ang mansyon ng general ay ganap ng nawasak. Walang sinuman sa buong Jiang Kingdom ang makakapigil sa plano ng hari." Si Lord Yuan, at mayabang niyang sinabi, "Napakagaling. Ang Soul Refining Array, ihanda ng I-activate." Nang marinig ito, nabigla ang prinsesa at natanong sa sarili, ang mansyon ng general, si Fang Ning, kaya tinanong niya ang Crown Prince. "Kapatid, ano ang ginawa mo kay Fang Ning?" Narinig ni Yuan Long ang pangalan ni Fang Ning at may halong panunuya niyang sinabi, "Ang anak ng general." Tumakas siya na parang isang aso. Lalong nagulat ang prinsesa sa kanyang narinig. Nagsalita si Lord Yuan at sinabi, "Narinig mo na. Nakatakas na si Fang Ning. Dapat ikaw rin, umalis ka na. Iniwan ko ng buo ang kaluluwa mo upang makaalis ka ng ligtas." Ang Soul Refining Array ay na-activate na, at ang lakas ng buhay mula sa Dragon Veins ng Jiang Kingdom ay tuluyan ng naputol. Mamamatay ka lamang kung mananatili ka rito. Ang pagpapalaya sa iyo ay ang huling awa ng hari para sa iyo. Biglang na lamang napaluhod ang prinsesa, habang sumusuka ng dugo. Naiiyak niyang nasambit, "Kapatid, paano mo nagawang maging ganito? Paano?" Biglang may bumasag sa kanilang eksena nang dumating ang isang tauhan na nagsabi, "Prinsesa, si Minister Yu Bai po ito. Patawarin niyo ako sa pagkaantala, pero halika na po." Agad niyang nilapitan ang prinsesa at sinabi, "Your Highness, hindi ito ang oras para manatili dito.
Subalit nanatiling walang tugon ang prinsesa dahil sa matinding pagkabigla at sakit ng mga nangyari. Dahil dito, agad na binuhat ni Yubay ang prinsesa upang mailigtas mula sa palasyo. Ngunit bago pa sila makalayo, biglang hinaranggan sila ni Yuanlong, na labis na ikinabahala ni Yubay. Nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng kanilang mga kapangyarihan. Subalit napa-atras si Yubay dahil sa lakas ni Yuanlong. Sa gitna ng tensyon, nagsalita si Lord Yuan, sinabi ko nang hayaan silang makaalis. Sumagot si Yuanlong, Lord Yuan, kung hayaan natin silang makatakas, parang pinakakawalan natin ang isang tigre na babalik para sa atin. Magiging walang katapusang problema ito. Ngunit biglang gumamit si Lord Yuan ng kapangyarihan, dahilan upang biglang sumakit ang dibdib ni Yuanlong. Napilitan itong sumunod sa utos, kaya't nagbigay daan siya. Agad na lumipad si Yubay, dala ang prinsesa, at sinabi, Your Highness, dadalhin ko kayo pabalik sa pangunahing palasyo. May isang lihim na underground palace na ipinatayo ng general sa utos ng hari. Kailangan niyo pong magpakatatag. Buhay pa si Young Master Ning. Sigurado akong hahanapin niya tayo. Samantala, habang nasa ilalim ng panaginip ang ating mga bida, makikita na unti-unting nilalamon ng kadiliman ang prinsesa. Sa kabila nito, naririnig si Fang Ning na paulit-ulit na sinasabi, kailangan mo nang magising. Biglang nagbago ang paligid, mula sa umaapoy na lava ay biglang napalipat sila sa tubig. Patuloy na sinasabi ni Fang Ning, gising na. Ako ito. Biglang nagising ang prinsesa at nasambit, bakit mo ako iniwan? Agad siyang niyakap at hinalikan ni Fang Ning. Sa tagpong yun, unti-unting nawala ang maitim na bagay na bumabalot sa prinsesa. Nakangiti si Fang Ning at sinabi, hindi na palaging magiging ganito. Ngayon, natatandaan mo na ba ako? Sinabi ko sa iyo, hindi na kita iiwan ulit. Napangiti ang prinsesa at nasabi, asawa ko. Sa sandaling yun, siya naman ang humalik kay Fang Ning, na agad nitong ikinapula ng mukha. Nagpatuloy ang walang katapusang halikan nila. Nang makabalik na ang ating mga bida sa kasalukuyan, patuloy pa rin sa kanilang halikan sina Fang Ning at ang prinsesa. Sa gitna nito, narinig ang mapang-asar na tinig ni Wei Kai, ang mundo ay palala ng palala, at ang puso ng mga tao ay tila nagiging malamig. Paano nabasag ang selyo at nauwi sila sa halikan? Nang tumigil na ang lahat, biglang itinulak ng prinsesa si Fang Ning. Subalit mabilis na hinawakan ni Fang Ning ang kamay ng prinsesa at sinabi, matagal nang lumipas ang 1,000 taon. Tigilan mo na ang pag-iisip tungkol dito. Nangangako ako na hindi ka na masasaktan simula ngayon. Nahihiyang sumagot ang prinsesa, may tao sa paligid. Ngunit agad namang sumingit si Wei Kai, itong matandang lingkod na ito ay hindi nakakakita o nakakarinig ng kahit ano. Nagsalita si Fang Ning at muling nagtanong, bukod sa nakita natin tungkol sa alaala ng Crown Prince, may naalala ka pa bang iba? Hindi nakapagsalita ang prinsesa at nanatili itong tahimik. Samantala, naalala ni Fang Ning ang mga narinig niya tungkol sa katotohanan ng mundo. Sa kanyang isipan, tulad ng inaasahan, lumitaw si Yuan Shang 1,000 taon na ang nakalipas. Ang pagbagsak ng Jiang Kingdom noon ay kagagawa ng Crown Prince at ng Yuan Shang. Tinawag ni Yuanlong ang Crown Prince na Lord Yuan. At tulad ng sinabi ng Dr. Go, may binanggit sila tungkol sa katotohanan ng mundo. Tumigil siya sandali at tumingin kay Wei Kai, may itatanong ako sa iyo. Sumagot si Wei Kai, anong nais mong malaman, Young Master Ning? Sinabi ni Fang Ning, ang lugar kung saan ka nagising ay nasa ilalim ng palasyo ng prinsesa 1,000 taon na ang nakalipas, tama? Kaya mo pa bang hanapin ang lugar na yun? Tumugon si Wei Kai, kaya kung hanapin yon, ngunit natatakot ako sa leader ng grupo. Kaya agad na nasabi ni Fang Ning, hindi mo ba kayang magpanggap bilang isang level 7 Ghost General? Hindi ba kaya nitong takutin sila? Ano ba talaga ang kakayahan mo? Sumagot si Wei Kai, ang kakayahan ng kaluluwa ng matandang lingkod na ito ay tinatawag na Body with Strength. Isa lamang itong ilusyon na nakakapagtakot ng mga tao, pero hindi nito kayang linlangin ang mga may kakayahan na higit sa level 7. At ang taong namumuno sa kanila ay hindi bababa sa level 7. Kaya, sa takot, nagawa ko lamang itago ang mga relic ng prinsesa at palihim na makalabas. Pinaplano kong bumalik kapag may pagkakataon. Pero, Master Ning, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Binantayan ko ang lugar na yun sa loob ng 1,000 taon.
Kahit pa nandoon pa rin sila, maipapangako ko na maipapasok kita at ang prinsesa sa palasyo nang hindi nila nalalaman. Tumugon si Fang Ning, kung ganoon ka katiyak. Ayos lang. Subalit sa isip ni Fang Ning, sa ganitong paraan, maaari naming mapasok sa palasyo ng prinsesa nang hindi nakikipagharap sa mga kalaban. Ito ang pinakamahusay na solusyon sa ngayon. Ano man ang mangyari, kailangan kong mabawi ang mga relic ng prinsesa. Muli siyang nagsalita, ang inaalala ko lang ay baka nakuha na ng mga yon ang relic. Sumagot si Wei Kai, hindi maaari. Malawak ang palasyo ng prinsesa, at tiyak na kakaunti lang ang mga tao nila. Limitado ang lugar na kaya nilang galugarin, at malamang ay hanggang sa panlabas na mga palasyo lang sila nakarating. Bukod pa rito, bago ako umalis, itinago ko ang relic sa pinakasentro ng palasyo ng prinsesa. Napakahirap makapasok doon, kaya tiyak na nasa loob pa rin ng palasyo ang relic. Kaya dito ay nasabi ni Fang Ning, bakit sila nahihirapan pumasok, may kakaiba ba sa lugar ng palasyo ng prinsesa? Sumagot si Wei Kai, oo, siya ay si General Yu Bai mula sa malaking tahanan ng general. Matapos mamatay noong taon na yun, naging level 7 Soul General siya at nagbantay sa pasukan ng grupo ng palasyo. 1,000 taon na ang lumipas. Kaya nasabi ni Fang Ning, General Yu Bai mula sa malaking tahanan ng general. Uncle Yu, kung ganoon, susubukan natin. Kaya sinabi ni Wei Kai, aalis ba tayo ngayon? Habang inaantok si Fang Ning, sinabi niya, syempre hindi. Maghapon na akong abala mula kagabi, kailangan ko munang matulog bago magpatuloy. Kaya inutusan ni Fang Ning ang prinsesa. Ilagay mo siya sa hairpin muna, pag-usapan natin ang ibang bagay pagkatapos nating magising. Sumagot ang prinsesa, oo, asawa ko. Kaya agad na hinigop si Wei Kai ang hairpin ng prinsesa. Pagkatapos, sinabi ni Fang Ning, Tara, matulog na tayo. Nang makahiga na ang dalawa, sinabi ni Fang Ning, sige, tigilan mo na ang mag-isip ng mga bagay na yan. Maging mabuti ka, matulog ka na, huwag kang matakot, nandito ang asawa mo. Sumagot ang prinsesa, asawa ko, ang kuya ko ang pumatay kay ama. Si kuya ang nagpapatay sa ama mo, si kuya ang Samaira sa buong Jiang Kingdom. At asawa ko, papatayin ka rin ba ni kuya? Bakit niya ito ginawa? Sumagot si Fang Ning, tapos na yan, ang Crown Prince, hindi pa natin alam ang buong katotohanan. Pero ipinapangako ko sa iyo, sa buong buhay ko, hindi kita iiwan mag-isa. Kaya naluluhang sinabi ng prinsesa, talaga ba? Hindi na akong iiwan ng asawa ko? Hindi na ako paghihintayin ng matagal. Sumagot si Fang Ning, well, tiyak, tutuparin ko ang pangako ko sa pagkakataong ito. Kaya nakangiting sinabi ng prinsesa, ang asawa ko ang pinakamagaling. Subalit sa isip ni Fang Ning, walang katulad ang mukha ng prinsesa, talagang nakakamangha ang kagandahan. Kaya nasabi ni Fang Ning, maging mabuti ka, matulog na tayo. Magiging abala tayo sa mga susunod na araw, mahirap makakuha ng magandang tulog. Kaya hinalikan ni Fang Ning ang prinsesa. Matapos makatulog ang prinsesa, si Fang Ning ay nanatiling gising at malalim ang iniisip. At nasabi ni Fang Ning, una, nakilala ko si Yuan Ju, pagkatapos ay naranasan ko ang kakaibang pangyayari sa ospital, ang misteryosong doktor na biglang nawala. Tapos sumali ako sa Soul Hunters at habang nagsasagawa ng pagsusuri, nangyari na mailigtas ko si Wei Kai at malaman ang tungkol sa mga nakaraan. At si Uncle Yu. Kung ako nga ba si Fang Ning mula 1,000 taon na ang nakalipas, makikilala pa ba niya ako? Palaki ng palaki ang mga komplikasyon. Ano man ang katotohanan ng 1,000 taon na ang nakaraan. Sa buhay na ito, kailangan kong protektahan ng prinsesa magpakailanman. Handa akong magbayad ng anumang halaga, anuman ang mangyari. Kaya agad na hinalikan ni Fang Ning ang prinsesa at silang dalawa ay tuluyan ng nakatulog. Kinabukasan sa opisina ni Director Wang, si Xiao Zhu ay naluluhang sinabi, sobrang nakakaawa. Kaya nang mapansin ni Director Wang ito, sinabi niya, Xiao Zhu, hindi ba't ikaw ang nag-e-edit ng video ni Mr. Fang? Bakit ka umiiyak? Sumagot si Xiao Zhu, manoorin ninyo na lang. Kaya dito, masayang sinabi ni Director Wang, ang mga video ni Mr. Fang Ning ay lalong gumaganda. Sa editing technique na ito, kasama pa ang kanyang realistic acting, akala ko talaga'y nakatagpo si Mr. Fang ng isang ghost wall. Habang makikita, napanood nila ang simula ng video, ngunit sa bandang huli, biglang naging malungkot na lamang ang lahat.
Kaya dito nasabi ng isang tauhan, ang nurse na ito, talagang kawawa. Kaya si Director Wang, naluluhang sinabi, ang video ni Mr. Fang ay talagang kahanga-hanga. Hindi ko maisip kung anong sensation ang idudulot nito kapag ito ay na-i-post online. I-upload ito agad kapag tapos na ang editing, ang mga tawag para sa updates online ay lalakas pa. Dapat natin itong ilabas habang mainit pa. Agad naman sumunod si Xiaozu sa utos. Sa kabilang dako, habang malalim ang gabi, makikita ang tatlo na tila naghuhukay ng lupa, sina Mao Xing, Lin Wan, at Zhang Xiao. Pagkatapos, biglang nagsalita si Mao Xing, "Boss, sapat na ba ang kalaliman ng hukay na ito?" Subalit walang naging tugon si Lin Wan dahil abala ito sa kanyang cellphone. Kaya dito ay nasabi ni Zhang Xiao, "Anong nangyari? Sino ang kaaway mo?" Habang makikita na nag-viral muli ang video ni Fang Ning patungkol sa ospital. Kaya dito ay nagulat si Zhang Xiao at nasabi, magkano kaya ang nagastos dito? Subalit biglang nagsalita si Mao Xing at sinabi, "Boss, itutuloy ko pa ba ang paghuhukay?" Kaya nainis si Lin Wan at sinabi, "Siyempre, maghuhukay ka pa. Tingnan mo kung gaano kalaki ang popularity ng mga ganitong video." Habang makikita ang isang bangkay, nasabi ni Lin Wan, "Magsimula na tayo, ilagay na yan sa hukay." Gayahin natin ang video niya. Tawagin natin itong Exploring the Mysterious People Cemetery. Tiyak kikita tayo dito. Nang mapanood na ni Mao Xing ang video, nasabi niyang, ang video na ito, sobrang realistic. Biglang isang misteryosong liwanag ang lumipad patungo sa isang lihim na lugar. Tila isang maliit na bahay. Kabilang dako naman, sa ating mga bida, makikita na nagising si Fang Ning, habang aksidenteng nakahawak siya sa kokomelon ng prinsesa. Kaya dito ay naisip ni Fang Ning, ang pamilyar na eksenang ito, kung paulit-ulit na mangyayari, hindi ko na kayang tiisin. Nang magising ang prinsesa, mabilis na kumilos si Fang Ning upang umalis. Habang bumangon ang prinsesa, tinawag niya si Fang Ning. Kaya sinabi ni Fang Ning, panahon na para magising. Tingnan mo, madilim na sa labas. Kung hindi ka madyay gising, malalay tayo sa hapunan. Pagkatapos, habang makikita pa ang prinsesa na tila antok na antok pa. Kasabay nito pumasok ang prinsesa sa loob ng CR habang sinasabi, "Asawa ko, gutom na ako. Magluto ka na para sa akin." Kaya sinabi ni Fang Ning, "Wag na, mamaya ipapakita ko sa iyo ang isang trick." Pagkatapos, aksidenteng nahulog ang towel ng prinsesa kaya bumungad ang hubad na katawan nito. Nakinabahan si Fang Ning nang makita ito. Kaya sinabi ni Fang Ning, pagkatapos mong magising, magbihis ka na, boss. Ilang oras ang lumipas, isang tila kakaibang pagkain ang niluluto ni Fang Ning. Kaya nasabi ng prinsesa, "Asawa ko, hindi mo ba kailangan ng tulong?" Subalit sinabi ni Fang Ning, "Wag na, ito ang lihim na recipe ng iyong asawa." Subalit tila hindi sang-ayon ng prinsesa sa sinabi ni Fang Ning. Nang plano na sanang magsalita ang prinsesa, biglang tumunog ang cellphone. Kaya nasabi ni Fang Ning, "Sino kaya ito na tumatawag sa ganitong oras?"